Sobrang tumal ng biyahe ngayon, sapat lang para makabili ng ulam natin ngayon. Paano tayo bukas pa? Walang pangbaon ng ating mga anak pagpasok ng eskwelahan bukas. Gagawa natin ang paraan. Salamat anak, hindi na kailangan. Saan kaya ako pwedeng umutang? Kailangan ko ng pambaon ng mga bata bukas. Manang, baka pwedeng umutang para lang sa baon ng mga anak ko. Kahit tinapay lang, hindi pwedeng pumasok silang walang dala. Nay, pasensya na po sa abala. Pwede po ba muna ako makautang? Salamat po, Nay. Walang anuman, mag-ingat ka. Nakauwi ka na, may nakuha ka ba? Oo, nakautang ako. Tinapay lang muna para may baon sila bukas. Nahihiya na nga ako kay Aling Nena, paulit-ulit na lang. Pero wala na akong ibang malapitan. Ang sarap nilang tingnan habang tulog. Sana isang araw hindi na sila mahirapan sa buhay na naranasan natin. Para sa kanila, gagawin ko ang lahat. Patawad kung ito lang ang kaya kong ibigay. Pilit na itinatago ang bigat ng kanyang nararamdaman. Sana may pasahero na. Kailangan ko ng kita para sa pamilya. Panginoon, bigyan mo sana ako ng biyaya ngayong araw na ito. Pwede ka po kayo dyan! Bitak ako na wala na akong pamasahe. Iho, may konting pera ka ba dyan para makauwi na ako? Kahit ako kulang ang kinita, pero paano ko siya matitiis? Manong, sumakay po kayo. Hindi ko man kayo matulungan ng malaki, pero hindi ko kayo pababayaan. Iho, doon tayo sa malaking bahay na yan. Po, doon po. Bahay po yan ang pinakamayaman dito sa baryo. Sigurado po ba kayo? Bakit po? Dahil anak ko ang nakatira dyan. Kung ganun po, ihahatid ko kayo hanggang sa pintuan. Pasensya na po. Wala talaga akong maibigay. Anak, di lahat ng tumutulong may pera. Minsan oras at malasakit sapat na. Andito na po tayo. Salamat, anak. Akala ko may nangyari na sa inyo. Ikaw ang naghatid sa tatay ko? Opo, pasensya na po kung pedicab lang. Maraming salamat, tutulungan kita. Simula ngayon, hindi ka na mamamasada sa kalsada. Sa kumpanya ako, may lugar ka. At sisiguraduhin kung hindi ka na maghihirap. Ito na ang simula ng bagong buhay namin. Simula ngayon, tutulungan kita kagaya ng pagtulong mo sa aking ama. Karapat dapat ka sa bagong buhay. Maraming salamat, sir. Halika, pumasok ka muna sa loob upang kumain. Huwag na po, nais ko po makauwi agad sa aking mag-ina. Ito para sa inyo. Napakarami naman po nito. Maraming salamat po. Napakalaking tulong na po ito. Mga anak, konti na lang. Baka malapit nang dumating ang tatay ninyo. Ma, gutom na po kami. Umaasa ako na naging maayos ang biyahe ng inyong ama para may maiuwi siyang makakain natin ngayong gabi. Sapat na ito para sa aking pamilya. Sigurado ako matutuwa sila sa aking mga dala. Sa wakas, nakauwi rin. Saan mo nakuha ang mga yan? May mayamang lalaki, binigyan ako ng pera. Bakit? Tinulungan ko ang ama niya. Tay, bayad po ba yun sa kabutihan mo? Hindi ko hiniling ang bayad pero ibinigay nila bilang pasasalamat. Diyos na ang gumanti. Minsan, sa gitna ng hirap may darating inaasahan. Kahit anong mangyari, gagawin ko ang lahat para sa inyo. Tay, ang sarap po ng ulam natin ngayon. Oo nga, matagal-tagal din nating hindi naranasan to. Basta kayo busog at masaya, ayos na ako. Gabi na, sino kaya yun? Pasensya na sa abala, pero hindi ko kayang matulog nang hindi kayo pinapasalamatan ng maayos. Hindi na po kailangan. Sapat na po yung ibinigay nyo kanina. Hindi pa yun sapat, dahil ang tinulungan mo ay ang pinakamahalagang tao sa buhay ko, ang aking ama. Napakarami po nito. At kung papayag ka, gusto kitang alukin ng trabaho. Hindi lang para sa isang araw. Talaga po. Kailangan ko ng taong may puso. At napatunayan mo na yon. Inaasahan ko na bukas ay pupunta ka sa aking bahay. Opo sir, pupunta po ako. Isasabay na kita papunta sa aking kumpanya. Opo, susunod po ako. Tay, hindi na tayo magugutom? Hindi na, anak. Gising na, baka mahuli ka sa unang araw mo. Totoo ba talaga to? Tay, unang araw mo ngayon, di ba? Ang naging saksi sa lahat ng hirap natin, hindi mo ako iniwan. Hindi mo na kailangang puwersahin ang sarili mo sa pagbibisikleta araw-araw. May bago ka ng simula. Pero hindi ko kakalimutan kung saan ako nagsimula. Aalis na ako, ma. Baka hinihintay na ako ni sir. Mag-ingat ka pa! Mag-ingat ka! Opo! Handa ka na ba? Handa na po. Umalis na tayo. Sir, hindi ko po alam kung kaya ko to.
Baka hindi ako bagay dito. Makinig ka. Alam mo ba kung bakit kita dinala dito? Dahil naawa po kayo sa akin? Hindi awa ang dahilan ko. Dinala kita dito dahil nakita ko ang sarili ko sa'yo. Ganyan din ako noon, walang-wala, lahat ng pintuan sarado, walang naniwala sa akin. Kaya kayo na po ngayon ang nagbibigay ng pagkakataon? Hindi lang pagkakataon, responsibilidad. Dahil balang araw ikaw naman ang mag-aangat ng iba. Pero tandaan mo, isang pagkakamali mo lang. Hindi po ako papalya kahit anong mangyari. Kung ganon, patunayan mo. Ito ang mga plano para sa bagong proyekto. Gusto kitang isama. Hindi po ako sanay sa ganito, pero handa po akong matuto. Magaling. Tutulungan kita sa bawat hakbang. Dito mo makikita ang negosyo ko. At simula ngayon, gusto ko matuto ka. Tingnan mo ito. Dito magsisimula ang pinakamalaking proyekto ng kumpanya. Isang lungsod ng mga gusali na magbibigay ng trabaho at pag-asa sa maraming tao. Sir, napakalaki po nito. Halika, tingnan natin ang buong view mula sa bintana. Tandaan mo, ang mga gusaling ito ay hindi lang bakal at semento. Ito ang patunay na kahit gaano kababa ang pinanggalingan ng isang tao, kaya niyang magtayo ng napakataas na pangarap. Tingnan mo, nagsisimula na sila. Ano? Kailan nangyari yun? Sir, may problema po ba? May gustong pumigil sa proyektong ito. Pumigil? Sino po? Isang makapangyarihang kumpanya na ayaw makita na magtagumpay tayo. Sir, sino po ba talaga ang gustong pumigil sa proyekto natin? Isang kumpanya na matagal ng kalaban ng Global Enterprises, ang Titan Holdings. Bakit po nila kayo haharangin? Matagal ng kalaban ng Global Enterprises, ang Titan Holdings. Bakit po nila kayo haharangin? Dahil ang lupang pagtatayuan natin ng bagong lungsod matagal na nilang gustong bilhin. Kapag nabigo tayo, mawawala ang oportunidad ng libu-libong pamilya na umaasang magkakaroon ng trabaho at bagong tahanan. Sir, may dumating pong sulat para sa inyo. Hinahamon nila tayo na umatras bago pa magsimula ang proyekto. Kung ganun po, lalo lang nilang pinapatunayan na nasa tamang landas tayo. Tama ka. At ngayon, mas kailangan kita kaysa kailanman. Tingnan mo ang lugar na ito. Kahapon lupa lang ito. Ngayon, nagsisimula ng mabuo ang pangarap natin. Sir Antonio, may problema po tayo! Anong nangyari? May dumating pong mga inspektor mula sa City Hall. Pinahito nila ang trabaho. Sabi nila may reklamo raw tungkol sa permit ng proyekto. Sigurado akong gawa na naman ito ng Titan Holdings. Hindi nila kayang sirain ang plano natin. Sinusubukan lang nilang pabagalin tayo. Sir, ano po ang gagawin natin? Mga kasama, pansamantalang ihinto ang trabaho. Sir, ano problema? Paano mo na? Pakinggan niyo ang boss! Hindi tayo humihinto dahil sumusuko tayo. Humihinto tayo para maghanda sa mas malaking laban. Mas magiging matatag ang pundasyon ng pangarap na ito. Magpahinga muna tayo. Kailangan ko lang mabawasan ng bigat sa trabaho. Ikaw ang kasama ko ngayon, ha? Sige po, Sir Antonio. Ano pong bibilin natin? Good evening, Sir Antonio. Ano po ang maitutulong namin? Bigyan ninyo siya ng ilang set ng maayos na damit, yung babagay sa isang taong malapit nang magkaroon ng malaking responsibilidad. Sir, parang hindi po yata bagay sa akin ang mga damit dito. Baka masyadong mahal. Huwag mong isipin ang presyo. Ang isipin mo ano ka magsisimula ng bagong buhay. Subukan mo yung suit na yan, bagay sa'yo. Ito po ang aming pinakabagong koleksyon. Good evening, sir. Ready to go? Hindi kita tinulungan para manatili kang maliit ang pangarap. Gusto ko makita kung hanggang saan ka aabot. Hindi ko po yan makakalimutan. Maraming salamat po, sir. Magpapaalam na po ako. Sige, mag-iingat ka. Maraming salamat po, Sir Antonio. Hindi ko po ito makakalimutan. Alam nyo ba, kanina isinama ako ni Sir Antonio sa lungsod. Talaga po, Tay? Napakaraming ilaw, malalaking gusali at mall na hindi ko pa nakita noon. Kumusta ka naman doon? Naninibago ako pero hindi ako pinabayaan ni Sir Antonio. Napakabuti niya. Bago kami umuwi, binilhan niya ako ng mga damit na magagamit pag pumunta kami ulit doon. Pa, may sasabihin sana ako. Pumunta ang mayari na inuupahan natin na kubo. Pinapaalis na tayo dito sa lalong madaling panahon pa. Sa dami ng utang natin, hindi naging sapat ang gantimpala na ibigay ni Sir Antonio. Hoy! Lumabas kayo! Kailangan nyo nang umalis dito! Ano pong problema? Hindi na kayo nakakapagbayad ng renta. Hanggang ngayon lang kayo. Kailangan nyo nang umalis. Wala na tayong magagawa, kailangan nating sundin. Paano na ang mga bata? Saan tayo pupunta ngayong gabi? Hindi ko pa alam, pasensya na kayo. Ang hirap pala talagang iwan ang bahay na pinagsamahan natin. Masakit man, kailangan nating magpatuloy para sa mga bata. Papa, delikado po ba dito? Hindi anak, nandito kami ni nanay. Sandali, bakit sila may dalang mga gamit? Saan sila pupunta? Parang pinalaya sila sa bahay nila, Sir Antonio. Hindi maaari yun. Hindi ko hahayaang mag-isa lang sila sa ganitong kalagayan.
Ganito ba kabigat ang mundo para sa mga taong lumalaban ng patas? Hindi ko ito papayagan. Huminto ka! Ngayon din! Sir Antonio? Elias, bakit hindi mo sinabi sa akin? Ganito na pala ang sitwasyon ninyo. Hindi ko kayo pababayaan. Sir, ayaw po namin maging pabigat sa inyo. Hindi kayo pabigat. Halika, sasama kayo sa akin. May matutuluyan kayo ngayong gabi. Elias, dito muna kayo sa akin ngayong gabi. Sir, bakit po kayo sobrang tumutulong sa amin? Dahil may mga pagkakataong dumarating ang tao, hindi para husgahan ka, kundi para buhatin ka kapag hindi mo na kaya. Dito muna kayo pero tandaan hindi ako natutuwa na nandito kayo. Patawad po, Mayordoma. Wala na po kaming ibang matatakbuhan. Pasok na. Hindi ninyo ba alam na hinihintay munang magsimula ang may-ari bago kumain? Pasensya na po. Akala ko po ay... Akala? Sa ganitong lugar, hindi sapat ang akala. Mahaba po ang biyahe namin, gutom na rin po kasi ang mga bata. Kung ganoon, sana'y natuto muna kayong umangkop bago pumunta rito. Kumain kayo ng maayos, huwag kayong makalat sa mesa. Pasensya na po, masarap lang talaga ang handa. Masarap o hindi ito palengke. Bawat kilos dito, may sinusunod na patakaran. Ayoko may dagdag na abala sa hapag na ito. Mama, gusto ko na pong umuwi. Anong nangyayari rito? Sir, sinisiguro ko lang po ang disiplina sa hapag. Disiplina? O pananakot? Malaya kayong kumain. Walang bawal dito lalo na maging komportable. Dahil hindi kayo sanay sa tamang asal sa hapag, dito na lang kayo bumawi. Po, bisita po kami. At bilang bisita, dapat marunong ding tumulong. Simulan mo na. Papa, nasaan po si Mama? Huwag kang mag-alala, anak. Hahanapin ko siya. Bakit ikaw ang gumagawa niyan? Hayaan mo na, matatapos din to. Hindi lahat ng bisita karapat-datratuhing espesyal. Hiha, nasa ng iyong mga magulang? Hinanap po ni Papa si Mama. Parang papunta po si Papa sa kusina, Sir Antonio. Naku, sige. Salamat, Iha. Walang anuman po, Sir Antonio. Bakit ang mga bisita ko ang gumagawa nito? Sir, okay lang po. Matatapos na rin po namin. Iwanin niyo yan. Walang bisita ang pinagtatrabaho sa bahay ko. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatutusan sila? Matagal na po akong naglilingkod dito, sir. Hindi ka ang may-ari. Ako! Hindi ko kayo tinulungan para mas lalong lumiit ang tingin sa inyong sarili. Sir, sanay po kaming tiisin ng ganitong trato. Sa bahay na ito, dapat maramdaman ninyo ang respeto, hindi ang pang-aapi. Sir, kung papayagan niyo po, gusto na lang po naming umalis ng Hindi tahimik. kayo aalis na parang may kasalanan. May mga bagay na kailangang itama at sisimulan natin ngayon. Kung hindi mo kayang igalang ang mga taong pinapasok ko sa buhay ko, baka panahon na para magbago ang pamamalakad sa bahay na ito. Sobrang ganda dito. Ang sarap mangarap na sana balang araw maibigay ko rin sa inyo ang ganito buhay. Labis ang pasasalamat natin kay Sir Antonio. Mabait siya sa atin. Tay, sobrang bait po ni Sir Antonio, no? Oo anak, hindi lahat tulad niya. Dito na lang tayo matulog sa Banigpa. Mas komportable pa din tayo dito. Mas masarap po matulog dito, parang nasa bahay kubo pa rin tayo. At habang magkasama tayo, kahit saan magiging tahanan. Oo nga. Magandang umaga. Nakapagpahinga ba kayo? Opo sir, maraming salamat po sa pagpapatuloy ninyo sa amin. Mabuti. Kung may kailangan kayo, huwag magatubiling sabihin. Doon po kami sa banig kasi yun po ang nakasanayan namin. Mas lalo ko kayong irerespeto. Bihira ang taong kahit nabigyan na ng marangyang buhay, nananatiling simple. Elias, maganda kasamahan mo ko pumunta sa kumpanya. Simula ngayon, ikaw na ang assistant ko, kaya kung nasaan ako, nadun ka din. Huwag kayong mag-alala. Habang wala kami, ay ligtas kayo dito. Ligtas? Tingnan natin. Ngayon, wala na ang magtatanggol sa inyo. Po, Simula ngayon, susunod kayo sa lahat ng sasabihin ko. Naiintindihan? Nay, Simulan nyo sa paglilinis ng buong sala. At huwag kayong magkakamali. Magtiis muna tayo para kay Sir Antonio. Bakit kayo nakaupo? Akala nyo ba bisita pa rin kayo rito? pinasimulan ko na po ang paglilinis. Hindi sapat. Kuskusin mo ang sahig hanggang makita ko ang mukha ko riyan. Nay, pagod ka na po. Tumahimik kayo! Pakiusap, huwag niyo pong takutin ng mga bata. Kung ayaw mong matakot sila, sumunod ka. Ate, tulungan natin si Mama habang wala ang mayordoma. Oo, para mas mapabilis ang linis ng bahay. Sandali, hindi tayo pwedeng tumuloy. Bakit po, sir? May naiwan akong dokumento sa bahay, napakahalaga noon. Ganun po ba? Sige po, pabalik tayo agad. Naku, naiwan ko pala sa loob ang kontrata. Kontrata po, importante ba yun sir? Napaka-importante. Kapag wala yun, masasayang ang meeting namin. Dahan-dahan lang mga anak, huwag kayong magmadali. Ma, tutulungan ka po namin para mapabilis ang linis. Nakakataba ng puso ang tulong ninyo mga anak.
Anong nangyari rito? Bakit kayo naglilinis ng sahig? Hindi ko akalaing abutan ko kayo na ganito kabigat ang ginagawa ninyo. Sa sarili kong bahay kayo pa ang pinapagod, hindi ito tama. Nasaan si Miss Minchin ng mayordoma? Miss Minchin, anong klaseng asal yan? Inutusan mo magkuskus ng sahig ng taon dapat ay ginigalang sa bahay na ito. Sir Antonio, tinuturuan ko lang sila ng disiplina. Hindi ganyan ang trato sa bisita rito. Opo sir, pasensya na po. Hindi disiplina ang pang-alipusta. Kapag nasa pamamahay ko lang isang panauhin, marapat lang na siya itratuhin na may respeto nyo na po, hindi. Dahil kapag pinalampas ko ito, para ko ring pinayagan ng pangmamaliit. Miss Minchin, ilang taon kang nanilbihan sa bahay na ito pero ngayon ko nakita ang tunay mo ugali. Sir Antonio, nagkamali lang po. Pagkakamali? Ang utusan ng bisita kong lumuhod at magkuskos ng sahig ay hindi simpleng pagkakamali. Simula ngayon, alisin mo na kita sa tungkulin. Mapapahinga ka at pag-isipan mo ang ginawa mo. Sir Antonio, ako po ang nag-aalaga sa bahay nito ng maraming taon. At sa isang araw lang, sinira mo ang tiwalang ibinigay ko. Sa loob ng maraming taon, pinagkatiwala sa akin ang bahay na ito. At dahil sa mga sampid na yun ay mapapaalis lang ako dito. Minchin, bakit marami kang dalang gamit saan ka pupunta? Kayo po pala sir, pinaalis na po ako ng anak niyo po na si Sir Antonio. Bumalik ka sa loob, hindi ka aalis. Kakausapin ko si Antonio.